maramdaman na ako lang, wala lang yung mga magulang ko sa tabi ko. Walang takot. Nahihinig ako. Di nila alam kung ano yung mga pinagdaanan namin. Sara Geronimo, sa The Buzz Exclusive. Huwebes, January 3. Sa Thanksgiving dinner ng Popstar Princess. Para sa mga miyembro ng showbiz press at ilang supporters. Buong pusong sumagot sa matitinding katanungan si Sara. This time, a braver and bolder Sara faced the most controversial issues. Una na rito, ang kagustuhan niya umanong magkaroon ng mas malaking control pagdating sa kanyang karera. Gusto ko kung mas maging involved sa pagtakbo ng career ko. Gusto kong mas nakakausap ko ngayon yung manager ko, si Boss Vic, para alam ko yung tinatakbo ng career ko. Para hindi yung trabaho lang na trabaho. Opo naman, pero syempre meron pa rin guidance ko ng mga magulang kasi sobrang importante po talaga ng guidance. As long as nakikita ko na may tama din naman ako, importante na ipaglaban ko ng maayos. Isa sa mga inaabangang proyekto niya ngayon, ang ikatlong pelikulang pagsasamahan nila ni John Lloyd Cruz, ang It Takes a Man and a Woman, kung saan di umano handa na raw si Sara para sa kanyang kauna-unahang on-screen kiss. Yun po, hindi ko po masasagot kung anong magiging... Basta ano po, abangan po natin. Basta ano po, kailangan pag-usapan. Ready na ba yung mga supporters ko para doon? O ready na ba talaga ako? Half of my heart ready na, pero half of my heart parang hindi pa. Pero naniniwala naman po ako sa galing ng direktor namin. Pero hindi lang daw puro trabaho ang nais at tupagin ni Sara ngayong 2013. Inamin niyang nais din niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. At 25, hindi pa po ako college graduate. Alam niyo yung parang sa academics, parang nahuli talaga ako. Pero sobrang pinasasalamatan ko kasi may trabaho po ako. Unti-unti po, makatapusin po ako ng pag-aaral ko. Ang swerte ko na po na nandun ako sa Open University. Kasalukuyang kumukuha ng Associate in Arts degree sa UP Open University ang singer-actress. Naungkat din ang pagkakaroon ng kalayaan ni Sara mula naman sa kanyang pamilya. Sa huling bahagi ng 2012, naging usap-usapan ang kauna-unahang pagbiyahe ni Sara na hindi kasama ang kanyang mga magulang. 6 na araw siyang nagbakasyon sa Brazil, kung saan nanood siya ng Madonna concert kasama sina Casey Concepcion at iba pang mga kaibigan. Yung pong trip po namin sa Brazil, sobrang big step yun. Siyempre may mga takot, may takot din po sa mga magulang ko. Ako din, natakot din ako. Pero talagang, wala, nilakasan ko talaga yung loob ko kasi alam ko na kailangan ko. Kailangan ko pong maramdaman na ako lang, wala lang yung mga magulang ko sa tabi ko. Inilantad ni Sara, muntik na raw hindi matuloy ang biyahe niyang ito. Muntik pa akong hindi matuloy kasi nga hindi pinayagan na ako lang. Mahabang diskusyonan, diba po? Pero nakita naman nila na na kailangan din naman. At saka wala namang masama, wala namang kaming gagawing masama. Maayos sa tao naman sila. Casey, walang dapat ikaw worry. Dahil dito, marami ang nag-isip na senyales na ito na handa na ring bumukod si Sara. Pero ang paglilinaw niya, Yun ang parang hindi ko po mula yata kaya yun. Parang hindi ko pa ma-imagine. Pero, eventually naman po, makakarating din po tayo dyan. samantala nang ang pinakamainit naman na issue ang naitanong, ang pinagdaanan nila ni Gerald Anderson. As much as possible, hindi ko na lang po gustuhin pang pag-usapan na baka 2 years from now, pwede ko na natin pag-usapan. Hindi. Hindi na po ako komportabling pag-usapan pa. Wala siyang different. Wala. Huwag na po natin pag-usapan yun. Huwag na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na naman. Parang malungkot naman. Hindi naman po. Hindi naman po. Masaya po. Kasi maganda po yung career. Kompleto naman po yung pamilya ko. O syempre po, hindi naman natin i-deny na may parang lahat naman po yata tayo. Mayroon tayong
something na kinalulungkotan or hinahanap. Pero yun nga yung hindi maganda doon na parang dapat maging kontento tayo para maging happy talaga tayo. Klinaro ni Sarah na bagamat naapektuhan siya sa nakaraan, patuloy siyang natututo at nagiging matatag. Nasang stage ako ngayon, okay naman. Thankful ako sa Diyos. Kumbaga, sabi nga nila, lahat ng nangyayari, it happens for a reason. At saka, since day one, pinagdasal ko naman to na kung ito talaga ay para sa akin, Lord, go. Pero kung hindi, kita ko na hindi talaga. Hindi talaga. Ang hirap mag-let go, no? Opo, at saka lalo pagka may paniniwala ka sa isang bagay o sa isang tao. Pero once na may makita ka na na ikakasira talaga nun, ayaw mo nang magbulag-bulagan pa. Ang isang bagay na pinagsisisihan ni Sarah. Magsisinungaling po kasi sabihin kong walang regrets. Katulad ng sinabi ko po, sana mas ginard ko yung puso ko. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi naman daw isinasara ni Sarah ang kanyang puso sa pag-iibig. Pero para sa susunod na magpapatibok ng kanyang puso, Patulad ng dati, yung hindi mapapagod na ipaglaban ako, hindi isasama yung trabaho ko sa personal na buhay ko. Kasi package ako eh. Package ako. Kasama ko yung pamilya ko. Kailangan kapag yung lalaki nanligaw sa akin, alam niya yon. Alam niya na meron akong nanay, na meron akong tatay na nagpoprotekta sa akin. nang mabaling na ang usapan sa pamilya, hindi napigilang maging emosyonal ni Sarah. Nanginginig ako. Tama na po, huwag niyo pong isisi po sa mga magulang ko yung mga nangyayari dahil hindi po ninyo alam kung ano yung mga totoong nangyari. Kasi ang sakit-sakit po eh, para sa mga magulang ko, lalo na sa nanay ko, na masyado nilang binabash. Kasi kung ano lang yung nagpa-form sa utak nila na kwento, yun lang yung pinaniniwalaan nila. Pero di nila alam kung ano yung mga pinagdaanan ko. Bahala na ang Diyos at kung sino man yung mga taong involved dito, alam ko, alam ng mga taong yun, kung ano yung mga totoong nangyari. At sa isa pang kauna-unahang pagkakataon, ang namagitan sa kanila ni Gerald, tinuldukan na ng pop star princess. Her fearless revelation, explosive. Nitundok na yun for this year, for 2013. Episode yun ni Jen. Sarado na. Close Oo, chapter. oo. Kami mga bagay na ayaw natin pong ipilit. Sa simula ng 2013, wala pa raw sa isip ni Sarah ang muling ma-in love. Parang hindi naman tamang panahon pa para mag-entertain ng kung sino man manligaw. Sa lahat naman ng pinagdaanan ko, sana naman matuto na talaga ako. Ayoko na yung history repeats itself. Balit sa susunod na iibig siya, isang bagay ang kanyang pinagdarasal. Lahat naman po tayo, ganun. Lahat tayo, mga babae, gusto natin yung sino yung mamahalin natin pang forever na. Basta kung will naman ng Diyos na talagang ibigay sa akin yun. Kung yung next na magiging boyfriend ko, siya na yung makakatuluyan ko, swerte ako. Pero kung hindi man, okay pa din. The Buzz Exclusive!